Good evening, magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika. Ang myoma, naku marami pong nagtatanong sa atin tungkol po dyan. Ano po ba ang myoma? Ito pong mga myoma ay makinis pero non-cancerous po na bukol na nagde-develop po sa loob o sa paligid po ng uterus ng isang babae. Ito pong myoma, gawa po sa mga muscle tissues. At mas madalas nga po sa uterus siya tumutubo pero minsan sa cervix din. Kapag po nag-develop siya doon sa cervix, kadalasan itong mga myomas na ito ay nandoon din matatagpuan. Yung mas malaki pa doon sa mas mataas na bahagi po ng uterus o matres ng isang babae. Ang myoma po sa parte na ito ng uterus ay tinatawag rin pong fibroids or leiomyomas. Ano po ba itong mga uterine fibroids? Ito po ay hindi nga po nakaka-cancer pero bukol po siya na lumalaki po sa ating uterus, sa ating mga kababaihan. Ano? Kapag ang inyong doktor po ay na-diagnose na kayo po ay may myoma o uterine na fibroid, importante po na malaman natin na ang most common benign tumor na ito na nangyayari po sa isang babae sa kanyang matres ay maaari naman pong magamot. So, ano po ba ang mga nangyayari no kapag tayo po ay mayroong myoma o uterine fibroid? Kadalasan po meron siyang mga simptomas. At ang most common symptom po niya ay yung pagdurugo po sa vagina ng isang babae na maaaring irregular o kaya po ay malakas ang pagdurugo, no? Ang iba pa pong simptomas bukod sa heavy bleeding ay pwede po kayo maging anemic. Siguro dahil nga sa lakas po ng paglabas ng ating dugo. Maaari din po na maka-feel kayo ng para kayong pagod lagi o nanghihina at kapag nakikipag-sex ay masakit para sa isang babae po yan. Meron pong pain, bleeding o kaya discharge mula po sa vagina kung ang myoma po ay naging infected na o nagkaroon na ng infeksyon. Meron po tayong pakiramdam na parang may pressure o meron pong bukol doon sa ating puson. At yung iba naman po ay nahihirapang umihi. Minsan yung pag-ihi po ng babae parang nagdidribble. Yung paunti-unti lang, parang sa lalaki din, 'di ba? Meron kayong urine dribbling na nararanasan. Mga babae rin po pwedeng ganyan kapag may myoma, nagdi-dribble lang paunti-unti lang ang ihi at doon sa pinaka-end ng urination, yun yung dribbling. Yung parang may paunti-unti pang pumapaswit. Tapos, merong iba naman po hindi na ilalabas ng lahat-lahat yung kanyang ihi. Siguro dahil nga dun sa nakabukol, no? Ang urinary tract infections ay madalas pong nangyayari sa mga babae pong may myoma. Kasi kapag lumalaki po ang myoma, maaari ring maharangan niya po yung ating urinary tract. Yan po yung dinadaanan ng ihi o kaya maaari pong bumukol kasi dun sa bahagi po ng vagina. Ito yung tinatawag na prolapse. Ang sore o sugat-sugat ay maaari din po mag-develop sa isang prolapsed myoma. Maaari po itong maging infected, no? Maimpeksyon, maaari po itong dumugo o kaya pareho, may impeksyon na may dugo pa. Ang prolapsed myoma po ay maaari ding maging dahilan kung bakit hindi lumalabas ng mabuti ang ihi ng isang babae. Ang myomas na kadalasan nga po ang tawag sa kanya ay uterine fibroids ay nakakaapekto po sa 20% ng mga kababaihan sa panahon na sila po ay panahon ng pagbubuntis o yung childbearing years po nila. Ano po ba ang mga senyales at simptomas na meron kayong uterine fibroids? Katulad nga na sinabi natin kanina, abnormal po yung pagdurugo, minsan sobrang lakas, at o kaya tapos na yung menstruation nyo, tapos mamaya meron na naman po pagdurugo. May pelvic masses, meron po kayong sakit sa inyong balakang, pananakit ng inyong balakang, meron po na apektuhan yung kanilang fertility. Hindi po sila nagkakaanak o kaya kapag sila naman po yung nagpuntis, nagkakaroon po ng komplikasyon ang kanilang pagbubuntis. So ano po ang mga ginagawa no para maresolba po itong problema sa myoma? Kadalasan po na ang ginagawa po sa mga may problema sa myoma, ang treatment po dyan ay maaari pong i-surgery.
o meron namang non-invasive na pamamaraan. Ang mga treatment choices po ay dinedetermina. Ang kinokonsidera po ay ang edad ng babae, particularly kung malapit na siya sa age ng menopause niya o kung ang pasyente po ay gusto pa niya na magkaroon ng mga anak. So, dahil dyan, hindi po i-hysterectomy, no? Ano po ba hini-hysterectomy? Yung po tinatanggal na yung matres kung talaga pong malala na o malaki na masyado yung bukol ng myoma. So kung kanyari kayo po ay sobra-sobra yung pagdurugo po ninyo, no? At ayaw nyo naman na kayo ay matanggalan ng matres, ang mga ginagawa po na treatment ay hormonal contraception. Binibigyan po kayo ng pills, no? Nilalagyan ng intrauterine device, merong anti-fibrinolytic at mga non-steroidal agents na ibinibigay po sa inyo, no? At kung ayaw nyo na naman na magkaroon ng anak, no? Para feeling nyo tapos na kayo dyan, binibigyan naman po ng tinatawag na endometrial ablation. Isa pong option to ito. During this procedure, ang ginagawa po yung endometrium ay sinisira sa pamagitan po ng init o kaya po ay lamig. Meron pong tinatawag din mga medications na tinatawag na gonadotropin releasing hormone o GnRH antagonist. Pero mas mabuti po siguro si Dr. Bien na magpaliwanag ng natural na pamamaraan ng treatment po sa myoma. Alam niyo ba yung red beets? Meron yan sa mga grocery, no? Ibe-blender mo yan. Red beets. Red beets, gagawin mo yung juice. May hinahalo dun eh. Molasses. Gagawin mong juice, iinom ka 3 beses maghapon. Ano ba Tagalog ng wild yam? Wild yam. Hindi ko alam kung anong Tagalog niyan. Gabi. Gabi ba yun? Gabi. Oo. Pakukuluan mo. Yung problema nga lang doon, yung balat. Yung balat, ang pakukuluan mo, gagawin mong tsaa. Hindi Iinom ba ka. Makati yun? Makati yung balat? Yung dahon yata sinasabi mo eh. Hindi. Di ba yung gabi pag binalatan mo, Oo. nababalatan yun? Oo nga. Yung sabi mo yung balat ang O, pakukuluan mo yun, gagawin mo siyang tsaa. Siguro hindi na Makati pag pinakuluan. Nakuluan na siguro eh. No? Mga 1 litro araw-araw. Noon, yun. Ang nakita natin at ginagawa natin sa practice natin. Bibigyan mo ng vitamin E dahil napakaganda doon. And ito, meron kang evening primrose oil o Efamol with salmon oil sa Fema Plus. Yan, ibibigay mo ng 2 beses maghapon. Yan. At ito ang magiging solusyon mo doon sa iyong myoma. 60 to 70% natutunaw in 3 months time. Talaga? Yun. So, hindi ka na magpapa-opera. Problema mo na lang yung red beets, gabi, molasses, Oo. at saka itong vitamin E and salmon oil. Pero teka Dok, bakit yung ibang mga doktor sinasabi na, hindi, pabayaan mo lang yan. Kasi yung, nga, hindi ka bibigyan ng gamot or anything para matunaw yun. Kasi nga, pagdating naman ng iyong menopausal stage, Oo. mawawala na ang estrogen mo, matutunaw na siya mag-isa. Pero habang nandun siya, nahihirapan ka. Oo, at saka kung malayo ka pa magme-menopause, tulad Oo. nila, 20 anyos pa lang. Oo. O, di gusto mo matunaw siya habang bata ka. Pero pwede rin niya matunaw ng pusa na hindi ka pa nagme-menopause? Yes, Pwede yes. rin? I have seen Oo. some ultrasounds na meron sila Mm. with the correct supplementation, correct treatments. Mm. May mga medicines din galing sa butika na nairereseta. Ite-text ko na lang po sa inyo later on kasi bibilihin niyo yun, nairereseta yun eh, na nakakatulong siya para matunaw. It starts with the letter D. Gamot butika yun. O yun. Anyway, Okay. Yan po si Dr. Edwin Bien at ipinaliwanag niya sa atin yung natural na pamamaraan para maresolba po ang myoma. Pero alam niyo po, merong ang ginagawa po ganun nga, no? Myomectomy, isa pong procedure kung saan isang manipis na tubo na tinatawag na endoscope ay pinapass into the uterus through the cervix. Ang fibroid ay sinishave at nire-remove while leaving the uterus intact. Ito po ay makakapagpabawas doon sa fibroid. Pero maaari You din wake up pong, at 8 a.m. in the morning. maaari daw pong tumubo uli, no?
Meron tinatawag naman na MRI-guided ultrasound surgery na gumagamit po ng ultrasound waves para mapaliit po yung fibroids at mabawasan po yung heavy bleeding. May tinatawag din po nga mga gamot na tinatawag na gonadotropin releasing hormone or GnRH agonist pala, hindi antagonist, agonist, na maaari po makapagpaliit din ng bukol. Pero yung nga lang, maaari daw pong tumubo muli, maaaring lumaki muli yung bukol kapag napahinto na po yung treatment. So yan po ang mga pamamaraan para ma-address po natin ang problema sa myoma. Pero mas maganda po, magpatingin po tayo sa ating OB-gynecologist para malaman natin kung ano po ang tamang paraan para ma-address natin ang problemang ito. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ilang paalala.